beloved Boss Mike Cervera. Ngayon mga kababayan, talakayin natin tong mga kababayan ko, si Sara Duterte. Talagang mga kababayan, maraming tumaas ang kilay eh. At meron din namang mangilang pati baba tumaas eh. Mukhang umaasa mga kababayan na maging vice-presidente. Kasi mga kababayan, MJ, Nako! Iboboto niyo po si Sara, mga kababayan ko. Sa boboto kay Sara, pagbigyan natin yung mga DDS na nandito. Pagkakataon nyo na to. Sa mga boboto kay Sara, pindutin nyo na yung, sais. Sais. Number 6, yung mga boboto para kay Sara. At sa mga hindi boboto, pakipindot po yung 0. Ayan para maiba naman. Bakit 6? Paano hindi magiging 6? Si 6 si Raulo. 0. 0 kasi hindi nyo iboboto. Pindot na! Nako! At ang mga nagbabagang balita. Mga kababayan ko, eto na 0, wala nang boto si Sara. Sara, kung papasurvey ka dito, sigurado lagapak ka. Wala pa akong nakikita, kahit isang 6, ayan, wala ba? 6. 6. 6. 6. 6. Parang sa casino lang Di ba? Habang mga kababayan, jajakpat ka, binabanggit mo kung ano yung lalabas, di ba? Wala. Ayaw sa'yo. Ayan, dapat 69. Ay, nako. Walay ho, mga kababayan, ayaw. Marami. Ayan. Halos lahat. Wala. Ni isa. Sara, 0 ka dito, Putik na yan, 0 ka talaga, daming boto na 0. So ngayon, mga kababayan, eto na ang survey. Ang survey para kay Sara na maging presidente, wala ni isa. Kahit man si Argo, ayaw siya. Ayaw ni Argo kay Sara Duterte. Mas gugustuhin niya pa si Risa. Di ba, Argo? Eto. Si Kuyang Ramil. Ayan, Kaya lang, sabi ko, 6 lang, hindi 666. Para bang mga kababayan, sinasabi ni Kuyang Ramil na demonyo talaga to eh. Di ba, Yung po bang mga satanista? Kapag gusto si Sara, iboboto si Sara, 6 nga. Si Kuyang Ramil 666 eh. Parang satanista. Antichrist ba, Mga antichrist, di ba? Putik na yan, Ayan, meron nang nag-isa. Sa wakas! Meron ng 2. Eto, naku, buti naman may naawa. Argo, hindi ka lang nag-iisa. Nandito si Stavros Baldomero. 2 na kayo, Argo. Ayan mga kababayan, meron na awan 2. So, putik na yan Meron pang bumoto talaga. 2. Sara, pasang-awa ka. Meron nga naaawa rito. Sabi ko sa iyo, bumoboto na ng 6 si Kunimi, Kaya lang, joke lang daw. Eto pang isa. Putik na yan, Mga joke lang yan nila. Kita mo naman, Cervera, Natix, pita mo. Paano boboto sa iyo yan, 6, ma-mention man lang. Ayan. Si Efrenilo, Saita na, yun.
Saitana, yan, bumoto sa'yo. Ewan ko sa inyo, mga kababayan ko. Pero alam nyo, sa totoo lang, pag naging presidente tong si Sara Duterte, nakakaawa Pilipinas, ano? Biruin nyo, sa kasaysayan, magkakaroon tayo ng presidente na may sira ang ulo. Sabi nga nung mga katabi namin kumakain sa kantin. Sabi nila, putik na yan. Paano natin iboboto yung hayop na yan? Kita mo naman, kanina lang, lutang na lutang. Magpapa-press con, dapat big time na big time kasi magpapayanig dahil ipoproklama niya na yung kanyang pagtakbo bilang presidente. Diba? Pero mga kababayan ko, pagkaisipin yung maigi, parang nagmamadali, ano? Hindi nyo ba napansin bakit masyadong maaga? Sira nga ulo. Ganun kasi yun, mga kababayan. Yun totoo. Kasi maraming gustong pangatwiranan. Kasi sasabihin niya, kapag natuloy yung impeachment trial, sasabihin niya, mga kababayan, kasi nagproklama lang akong presidente, kaya yan, ini-impeach na ako. Style mga kababayan, di ba? Style. Isa pa mga kababayan ko. Eto naman si Digong. Ayaw magpakita ayaw magpa-video call, ayaw magpunta ng personal sa ICC para po sana mga kababayan makaharap niya itong mga nagdedemanda sa kanya, itong may mga reklamo, itong mga pamilya na mga pinagpapatay niya. Pero niyo yun. Eto pa isa. Sabi nga dito, mga pamilya ng mga pinapatay ni Duterte, tinatakot para dito mistigo sa ICC. Mga kababayan ko, yan yung mga nagbabagang balita ngayon. Pero bago ang lahat, okay na ba? Nakapag-like na lahat, mga kababayan ko. Naku, puntan na natin to. Matindi to, mga kababayan. Matindi ito. Ibang klase Iba ha. Nasaan na ba yung boss Mike? Tingnan mo nga kung nandyan. Ayun, mga kababayan ko. Eto na, mga kababayan ko. Sige, pasok na natin ang nagbabagang balita. Presidente ng Pilipinas, si Vice President Sara Duterte. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Ayan. Sinabi yan ng Vice Presidente sa kanyang press conference ngayong umaga. Bago yan, humingi ng tawad si Vice President Duterte sa publiko dahil tinulungan niya raw mahalal si Pangulong Bongbong Marcos. Kita nyo kung di ba naman si Raulo to? Humihingi daw mga kababayan ng tawad sa mga Pilipino sa atin. Kung di ba naman laki ng sirao ng ulo nito, Sara, hingi mo ng tawad yung mga pinagnanakaw mo. Yun ang dapat na hinihingi ng tawad. Yung ninakaw mo sa DepEd, yung ninakaw mo sa saan? Sa OBP. Nung mayor ka pa lang, di ba? Nakaw ka na ng nakaw. Yun po yun. Dapat ang hingi mo ng tawad. Hindi yung pagsuporta. Kala mo naman ikaw dahilan kaya nanalo si Pangulo. Kung di ba naman bobo to, mga kababayan, ang mga Pilipino noon nagsusuot ng kulay pula katulad ko. Ang suot natin nung 2022, anong kulay? Kulay pula. Bakit? Marami bang berde noon? Humanap nga kayo ng mga rally noon ng mga mas marami ang nakasuot ng berde. Si Roque lang ang nakasuot ng berde lagi. Diba, mga kababayan? Yung po yun. Nako, nag-speech nga ho kanina mga kababayan, pag nagsasalita, hindi mo alam kung ano yung uunahin mga kababayan ko pag nagsalita si Sara, hindi mo alam kung ano yung uunahin niya. Di po ba? Kaya kung i-analisa mo, kung ano yung kakayanan niya, ay naku mga kababayan, nakakahiya kapag hinarap mo sa international community siya. Ganitong klase, mga kababayan.
Putik na yan, mga kababayan. Ayaw ko na. Ayawan na ho pagkaganyan. Tuloy! Umalis siya noon bilang bahagi ng gabinete kahit alam daw niya ang kapalit nito ay ang impeachment laban sa kanya. Naku! Talagang tatanggalin ka. Oo, tatanggalin ka ni Pangulo. Kapal lang ng mukha mo. Biruin nyo mga kababayan, nakaw na ng nakaw. Naisisi pa sa iba. Gumawa ka na ng masama, naisisi mo pa talaga sa iba. Style ng mga Duterte yan, lalong-lalo na tong lukalukang to. Putik na yan, magugulat na lang kayo mga kababayan, ang vice presidente nito, yung nasa NBI kanina. Sino? Yung bingot na isa. Yung panglabing isa ba? Yung mangmang na bingot pa. Di ba? Oh, yan. Oh, Sara Duterte for president. Oh, bingot for vice president. Yan ang mga gusto ng mga DDS. Putik na yan, kundi ba naman mangmang yung bingot na yon? Sabi ba naman, hindi ko alam kasi na fake news. Hindi ko alam na fake eh. Akala ko legit eh. Di ba? Mamaya tatalakayin natin yan. Tuloy! Hindi tumanggap ng tanong mula sa media si Vice President Duterte Kita nyo? matapos ang kanyang pahayag. Kita nyo kung di ba naman kabobo to? Matapos nagpahayag para maiwasan mahalata ang kabobohan, kahit halatang halata naman, walang question. Kailangan makinig lang kayo sa akin, hindi kayo pwedeng magtanong. Anong klaseng style yung kundi ba naman bobo to? Mga DDS, makinig kayo. Ganyan ba ang paghanga sa isang tao? Ganyan ba ang tingin nyo na matalino? Magsasalita lang, tapos bawal nang magtanong. Bakit? Kasi mahalata. Boba talaga yan. Ay, nako mga kababayan. Parang ang tama si Pachuchay, nagpapansin lang. Ay, nako, natatakot kasi siya sa mga tanong, Boss Mike. Paano hindi matatakot? Mahahalata yung kabubuhan niya lagi. Diba? Bobo nga eh. Dapat man lang bago ka pumunta dyan, nakipagdebate ka muna kay Atty. Claire Castro, baka maniwala pa ako. Kapag nanalo to kay Atty. Claire Castro, sige, sasabihin ko, pwede na to. Pero mga kababayan ko, malabong-malabo pa siya. Tinta ng pusit na mananalo kay Atty. Claire Castro to. Bakit? Tingnan nyo naman magsalita yung Ale, mga kababayan ko. Kahit pa pareha silang abogado, malayong-malayo sa sinto-sintong ito. Di ba? Sinto-sinto, biruin ninyo, nagpa-presscon ka pa. Sa bagay, ilang beses na bang naulit yan, mga kababayan? Magpapa-presscon pero ayaw ng katanungan? Saan ka nakakita ng gano'n? Uy, mga DDS, paliwanag nyo nga to. Kasi nagtataka na kami. Oo, nagtataka na kami ng husto. Bakit gustong-gusto nyo pa to? Lahat na ng palatandaan na ito ay parang yung paraon sa palabas ni Moses. Ayaw nyo pa rin maniwala, ano? Putik na yan. Ano bang gusto ninyo? Maghimala pa si Kristo? Gusto nyo yata biyakin pa yung Manila Bay papuntang Bataan, ano? Bukas magpunta kayo sa Dolomite Beach. Saksihan ninyo ang isang kababalaghan, isang himala na ipapamalas sa inyo. Lahat kayo pumila kayo sa Dolomite Beach. Hahatiin natin sa pamamagitan ng baston yung dagat papuntang Sambales. Bang klase itong mga to? Antitindi ng sapak sa ulo. Grabe, no? Saan ka naman nakakita ng gano'n, mga kababayan? Nagpa-presscon ka, bawal magtanong.
Diba? O, sige nga ho. Sige, paki-explain. Kaya alam nyo, yung mga DDS ngayon, nahihiya rin sila eh. Siya totoo lang, nahihiya din sila. Oo. Hiyang-hiya yung mga kaibigan ko dyan eh. Sabi nga nung isa, Boss Mike, sige na, hilahin mo na kami dito. Kami na nahihiya kay Sara Duterte. Hoy, Sara, yung mga vlogger mo, alam mo, sukang-suka na sa'yo. Sa totoo lang, sukang-suka na. Eto na, tuloy. Tony, mahigit 2 taon nga bago ang 2028 presidential elections ay nagdeklara na nga ng intensyon si Vice President Sara Duterte ng pagtakbo sa pagkapangulo. Kita nyo, sobrang napakaaga, no? Putik na yun, nagtitrip lang talaga to. Ang aga-aga mga kababayan para magdeklara. Sabi ko sa inyo, sa akin opinion ko lang. Gusto niya siguro na sabihin na ako tatakbo alam nyo na. Kapag ka ako nanalo, bahala kayo. Pag ako inimpeach nyo, nako, lagot kayo. Parang ganun ho. Ito ho ay hudyat ng pananakot niya. Mga kababayan, alam nyo naman, di ba? Siyempre yung tatay niya, kaya nga niya laging pinupuntahan eh. Bakit? Abay, hinihinga niya ng payo. Yan yung napala niya, mga kababayan, sa kakapunta niya sa dahig. Oo, kakausap niya kay Digonyo, ganyang mga diskarte, yung kanyang, ballpoint man. Dinadali. Yun, di ba, John Adventure, Leonora Brown. Nandito na yung mga chika babe ko. Ito na. Inanunsyo yan ng Vice Presidente sa kanyang kauna-unahang press conference ngayong taong ito. At 1 linggo yan bago ang confirmation hearing ng kasong crimes against humanity ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Kita Sa nyo? gitna rin ito ng bagong impeachment complaints na kinakaharap niya sa Kamara. Ayon kay Kita nyo, mga kababayan, tignan nyo na lang yung mukha, mga kababayan. Matitiis nyo ba ito araw-araw na nagsasalita? Baka nga hindi siya magsalita. Wala kayong malalaman, hindi magbabalita. Bakit? Bobo eh. Bobo, tanga, mangmang eh. Tuloy. Sara, kinailangan niya ng 47 taon para maintindihan na ang kanyang buhay ay hindi lang para sa kanya at hindi rin para mabuhay na hinahabol ang kasiyahan. Uy, Diyos ko, Sara. Putik na yan, mas matanda ako sa'yo ng 10 taon, pero mukhang mas matanda ka. No, mga kababayan, matanda ako rito ng 10 taon eh. Pero mukhang mas matanda siya. Ito na. Hindi na rin daw niya kinaya na maging bahagi pa ng 2025 national budget kaya pumalas siya sa gabinete kahit alam na niya ang kapalit nito ay ang kanyang impeachment. Humingi rin siya ng tawad na hanggang ngayon ay marami pa rin Pilipino ang nalulunod sa baha ng dahil sa malawakang korupsyon. Kita nyo mga kababayan ko, nung panahon ng tatay niya, napakaraming nalunod sa baha. Hayop ka, hindi ka nga tumulong. Buti pa ako tumulong. Santrak yung tinulong ko. Mga kababayan ko, nung panahon ni Digong. Naalala nyo ba yon? 2020, nagkaroon ng Ulysses. Diyan saan? Diyan sa may Marikina, daming binaha, daming namatay. Bubo talaga to. Hindi niya yan, alam nyo, hindi ito tumitingin at hindi nagre-research ng history. Hindi mo ba ako nakita ron? Paano nga mo naman ako makikita ron? Wala ka dun. Di po ba? Sino mga taga Marikina rito? Sino yung mga taga, Diyan sa lugar sa Montalban, Rizal. Putik na yan, mga kababayan. Ang baha noon, tandaan nyo, lagpas hanggang bubungan. Tatanga-tanga. Tuloy. Pati naan niya sa lantarang pang-aabuso sa mga institusyon dahil sa interes ng mga politiko. Di ba sa tatay mo? Tatay mo nangyari yan, sobra-sobra. Ang pangwawalang niya, pangmamalabis. Ginahasa ang gobyerno ng gobyerno ni Digong. Putik na yan, mga kababayan. Parang yung panggagahasa lang ni Kibuloy. Ganon ginahasa ang gobyerno
Kita nyo walang tinirang pondo pero wala naman kayong nakitang natapos na proyekto? Tama ba mga kababayan ko? Tama ba? Mga kababayan ko, pagkaisipin nyo to sasabihin ko. Nung panahon ni Digong, iniwang negatibo yung pondo ng gobyerno. Umutang ng sandamakmak yung mamang nakakulong sa dahig. Tapos po mga kababayan ko, wala man lang kayong makita na proyekto, hindi katulad ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ilan ho yung pinamigay? 432,000 na kabahayan pinamigay kahapon. Diba? Sabi nga ni Digong dito, Digong, 13,900 flood control. Wala nga ho eh. Di po ba? Dapat ang sisihin nito, tatay niya. Putik na yan mga kababayan. O sige, isipin nyo, anong nagawa ni Digong bukod sa pinagmamalaki nilang Dolomite Beach? Sige nga ho, kung ikukumpara nyo naman sa Esplanade. Merong pinagmamalaki mga kababayan, donate. Biruin ninyo, hindi nga nagawa nung panahon ni Digong yung sinasabi nila na donasyon ng China, pinagmalaki pa. Bakit nyo pinagmamalaki yan? Donasyon nga yan, kanyo na, sa inyo na galing. Sige, pagbigyan na namin kayo. Ang hinahanap namin dito, saan dinala ni Digong ang sandamakmak na trilyong dolyar na pera ng gobyerno? Bakit sa dami ng trilyong pondo na pinag-uutang ni Digong at nasaan ang pondo ng bayan, yung pong, hindi pa ho kasama dyan yung pong mga natin, mga taxes natin. Hindi pa kasama doon. Saan nyo dinala? Diba? Wala ho eh. Wala tayong makita maliban sa pagmumukha ng mga anak ni Digong na pinarenovate niya. Buti pa yung anak niya, di ba? Na si Kitty. Makikita mo na ayos yung mukha. Pero yung bansa, nasa ng pagsasaayos. Hindi ba't malala? Malala na iniwan ni Digong ang Pilipinas lugmok sa kahirapan. Putik na yan mga kababayan. Ay nako bobo na lang ho ang hindi makakaunawa sa mga pandale netong si Buday. Grabe no mga kababayan. Tuloy! Humingi siya ng tawad na patuloy na tumataas ang presyo ng bilihin habang kapos naman ang kita ng mamamayan. Pati na ang kulang. Alam nyo yan ang pinakamadaling gawing propaganda. Tumataas ang bilihin, ganyan eka. Bakit? Nung tatay mo, hindi ba tumaas ang bilihin? Tanga! Tatanga-tanga! Sa kanya nga, nauna na tumaas ang dolyar, umabot ng 60. Di ba? Umabot ang krudo ng mahal-mahal. Kita nyo? Sa panahon ni Digong yun. Alam nyo mga kababayan, di ba? Yan ho normal na ho yan. Di ba? Normal na ho na nagtataas ang alin. Gasoline, 100 pesos dati. Kita mo, Manong Ramil? Bakit itong si Sara hindi yata alam? Paano malalaman? Bising-busy sa kakanakaw. Hindi talaga malalaman mga kababayan kasi focus lang sila. Nakapokus lang yung diwa at yung kanilang mga atensyon saan? Sa kwarta ng taong bayan. Doon lang ho yan, nakatuon ang pansin, kaya hindi nila alam yung nangyayari. Nakaw ng nakaw dito, silang lahat, mga kababayan, nagnanakaw. Putik na yan, kaya nga ho, wala ho, nangyari sa bansang ito Lahat ho ng ginawa ni Digong, puro propaganda lang, puro panlilin lang. Parang yung ginagawa sa inyo, kita nyo. Diba? Daig pa yung isang rebultong Diyos-Diyosan ni Digong na nakakapambudol no? Ewan ko na lang, pero sa totoo lang,
Never ho talaga. at hindi maayos na healthcare system at ang mataas Hindi daw maayos na healthcare system, mga kababayan ko. Ang Pangulo hindi na nga magkanda ugaga. Di po ba? Ang may problema lang dyan, alam nyo, yung pong DOH Secretary. Sino? Si Herbosa. Lintik na baboy na yan, mga kababayan, hindi pa rin matanggal-tanggal. Di ba, mga kababayan ko? Oh, putik na manong yan. krimen sa lipunan. Inihingi rin niya ng tawad ang Krimen ng salipunan daw. Krimen sa lipunan. Hindi po ba't mas marami hong krimen na nangyari nung panahon ni Digong? Walang pinipiling pagkakataon, walang pinipiling oras. Madilim, maliwanag, tanghalian, agahan, hapunan. Yaan yung ginagawa ng karamihan ng mga alagad ni Digong. Hindi ho sila namimili ng oras. Basta may gusto silang patayin, papatayin. Diba? 87 pesos ang krudo. Kita nyo, sa panahon ni Digong yun. Kaya nga, bobo to eh. Hindi niya alam yung mga sinasabi niya. Kaya nga ho dito, kita nyo, ayaw nyo sa kanya. Eto na. walang malinaw umano at kawalan niya ng independent foreign policy ng bansa na naiipit sa tunggalian ng superpowers na China at Amerika. Di ba? Pro-China ka eh. Siyempre, di ba? Kung di ba naman bobo talaga. Alam nyo kapag ay nako. Sa totoo lang pag ito nakakuha pa ng boto, kahit hindi manalo pero may boto, Diyos ko po! Mukhang kailangan na ho natin, mukhang kailangan na ho natin ng albularyong DepEd Secretary. Kailangan mga kababayan, tawasin na lahat ng mga estudyante para mga kababayan hindi magmana sa mga pagmamanahang mga magulang ng mga DDS na sumusuporta din abay hindi ho ako nagbibiro. Kailangan na natin ng albularyo para maging DepEd Secretary. Kailangan na natin tawasin lahat, mga kababayan. Nako. Diba, no, mga kababayan ko? Okay. Ito na. Ito po ang bahagi ng pahayag ni VP Sara. Hindi ako kailanman natakot. Basa! Basa! Tao ka mo Di ba yan? Ayan putik na utak yan. Laging nagahang. Biruin nyo, hindi kailanman ako natakot. Stop. Basa. Pati yan, hindi mo ma-memorize? Mga kababayan ko naman, Tagalog na lang. Kahit walang basahan, ako pagsalitain nyo, wala akong babasahin. Walang mga kahit anong aparato dyan ng mga nakasulat. Bakit? Dahil mga kababayan, ang ating sinasabi ay laman ng ating puso at laman ng ating utak. Hindi ko katulad nito. Bakit? Hindi ho laman ng puso yan eh. Hindi ho laman talaga ng utak niya eh. Bakit? Kasi manlilin lang. Magaling silang manlilin lang. Putik na yan mga kababayan. Yun lang pala yung sinabi. Ayan tingnan nyo. Ulit. Ang pahayag ni VP Sara. Hindi ako kailanman natakot. Basa! Putik na yun lang. Iilang kataga pa lang yung sinabi. Basa uli. Sa pagsira nila sa pangalan ko. Neil. Kita nyo, pinatay pa yun sige na. I cannot, heal, basa. Before each and Oh. every Filipino Oh. to beg for forgiveness. Kita nyo, namamali-mali pa. Mga kababayan ko, umana po tayo uli ng parang Pangulong Bongbong Marcos kaysa dito. Sa totoo lang abay mas nanaising ko pa si Risa Hontiveros kung tatakbo. Kaysa dito sa isang ito. Grabe, kabobohan nito mga kababayan ko. At dito natin malalaman
kung si Sara lilitaw sa mga debate, ha? Alam nyo, gustong-gusto ko to na mangyari. Yung pagtakbo niya, abay mga kababayan, pangarap ko rin eh. Bakit? Gusto ko hong makasama sa mga debate kung talagang marunong, matalino at may alam itong ginugusto ng mga sinto-sinto, baliw, siraulo, mangmang, uto-utong, mga DDS, aba, dun natin mapapatunayan ito. Diba? Doon natin mapapatunayan yan. Instead, Ano? I offer my Akala ko naman huminto yung video. Putik ka, Sara. O, ilang segundo yon? Ha? Ano? Ito na, ito. Tingnan nyo mga... Akala ko huminto talaga yung video eh. Ang tagal. instead, Ayop ka, Sara! Tumigil ka na nga. Nako, Sara, magnanakaw. Magnanakaw ang kagalingan niya. Ayop ko. instead, 1, 2, 3, I 4. offer my life and And my future my in the service of our nation. inaalay Presidente. Inaalay daw niya, mga kababayan ko, yung kanyang buhay, yung kanyang kinabukasan. Putik na yan. Anong kinabukasan pinagsasabi mo? Pangalan ko. Ah. I cannot kneel before each and every Filipino to beg for forgiveness. Kita nyo magsalita. Walang kalatoy-latoy, di ba? Tagal, oh. Instead, Lutang. I offer my life, I offer my life, my strength, my strength, ang aking buhay, ang aking kalakasan, and my future at ang aking kinabukasan. Eka, in the service of our nation. on the service of our nation. Maniwala kayo dyan. Magnanakaw lang yan. Our beloved Boss Mike Cervera.